mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Krimeng sapul sa video. Lola pinagbabaril sa Baliwag, Bulacan. Gunman 3 beses nagpabalik-balik dahil nagloko ang baril. Tricycle driver at pasahero niya nagbugbugan sa highway. Sapul sa video ang pananagasa ng kotse sa magkalibi na sakay ng motorsiklo. 2 patay at may naputulan pa ng kamay. Barilan at balyahan sa malamarsyalo na pagtugi sa mga illegal immigrants sa Los Angeles. May inarestong Pinoy at may journalist na binaril. Lalaking napagkamalang baboy ramo, binaril at napatay ng kanyang kumpare sa Leyte. At Filipino Pride, mga may dugong Pinoy na sina Nicole Scherzinger at Darren Criss wagi sa prestihiyosong Tony Awards. Nagbugbugan sa highway ang isang tricycle driver at kanyang pasahero sa Davao City. Ang punot dulo ng gulo may kinalaman daw sa pagkakaiba nila ng relihiyon. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Nagkatensyon sa gitna ng National Highway ng Barangay Kalinan, Poblasyon sa Davao City. Tinulak ng lalaking nakakapote ang isa pang lalaking nakaitim na t-shirt. Tumayo ang lalaking nakaitim at tinuro-duro ang tumulak sa kanya habang inaawat sila ng mga tao sa lugar. Ang sumunod na eksena. Nakadapa na sa kalsada ang lalaking naka-raincoat. Pinagsisipa siya ng lalaking nakaalitan niya. Ang anak ng nanipa, napaiyak na lang sa gilid ng kalsada. Napag-alaman na driver pala ng tricycle ang naka-raincoat at pasahero nito ang mag-amang nakaalitan. Nagkasugat sa noo ang driver na si Hasim. Base sa investigasyon, unang nanuntok ang pasahero na napag-alamang lasing. Punot dulo ng bugbugan ay ang pagkakaiba ng kanilang relihiyon. Siguro, hindi nagkaintindihan o hindi nagkasalubong yung kanilang mga ideas. Nagkaroon sila ng heated argument. Meron lang kaming may hindi pagkakaintindihan kaya nangyari yun. May mga mali din siya sa akin. Desidido naman ang kampo ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Dead on the spot ang magka-live-in na sakay ng motorsiklo sa Zamboanga City. Ang isa sa kanila naputulan pa ng kamay ng masagasaan ng kotse. Nagbabalik si Bril Montalvo. Ganito kabilis nawala ng buhay ang 2 sakay ng motorsiklo sa Zamboanga City. Masdang maigi ang nangyari. Kitang-kita ang lakas ng impact. Tumila po ng rider at angkas niya. Matulin ang takbo ng kotse na sumalpok pa sa bakod at nagliyab. Agad itong inapula. Nagkalat naman sa kalsada ang mga parte ng nawasak ng motorsiklo. Gayon din ang labi ng rider. Sa di kalayuan, makikita naman ang babaeng angkas. Nakahandusay at putol ang kamay. Base sa investigasyon, mag-live-in partner ang sakay ng motorsiklo na naglalako ng kanilang panindang mani at paminta. Dead on the spot ang dalawa. Habang kritikal naman ang lagay ng 18 years old na driver ng kotse. Labis ang pag-aalala ng kapatid ng babaeng biktima, hindi raw kasi niya alam paano nabubuhayan ang naulilang 5 anak nito. Pwede sana, manghingi sana kami ng tulong paano namin to sila ano ba yun? Pambalsa mo. Oo. Wala pang pahayag ang Zamboanga Police kaugnay sa aksidente habang patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sa ibang balita, nilinaw ng MMDA na pwedeng hindi dumaan sa motorcycle lane ang mga motorsiklong 400cc pataas. Umalmar yan ang ilang rider dahil pabor daw kasi yan sa mga mayayaman. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Dahil ayaw mahuli sa NCAP, sumusunod daw talaga sa motorcycle lane sa Commonwealth Avenue ang rider na si Tio.
Yun nga lang, Medyo bumagal po yung yung pagbiyahe ko po. Kasi naging traffic po ngayon. nitong weekend, nilinaw ng MMDA na ang motorsiklong may engine displacement na 400cc pataas ay hindi obligadong gumamit ng motorcycle lane alinsunod sa international standards. Pero unfair naman daw yata yan para sa tulad ni Tio na 125cc lang ang motor. Parehas lang naman po motor. Dapat po isang pa rin. Parehas 2 wheels pa rin naman po Dapat sa motorcycle lane pa rin po. Parang lugi kami. Ganun. Sabi pa ng iba, Parang malaya po kasi parang sila lang pwede, parang pang mayaman lang po. depensa ng MMDA. Yung 400cc and up, ang pagbalansi noon mas mahirap. At pag yun na tumaob, ang domino effect, di ba? Pag humarurot yan, nasa lasa kayo para kayong binangga ng kotse. Yun po ang reason yan. Sinasabi, pinapabora namin dahil mayaman. Hindi po. For your safety yan. Hindi rin daw pinapayagan ang mga 400cc pataas na mag-lane splitting o sumingit sa dalawang sasakyang nasa magkatabing lane. Ayon naman sa MMDA, sa higit 8,000 nakitaan ng violation mula nang ipatupad ito noong May 26. Mahigit 4,000 lang daw ang masasabing may violation talaga matapos i-verify ng mga tauhan ng MMDA ang mga CCTV footage. May isip po yan, tao po ang nagre-review niyan, may puso, na pag mga minor violations like tumungtong lang ng guhit, capture ng AI, yung mga ganun po, ini-invalidate na po natin automatic. Naipadala na raw ang notices of violation. Kung sa tingin nila ay wala silang nilabag, maaaring magpadala ng apela sa online platform ng MMDA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, commuter sa MRT, ninakawan ng cellphone, pati ang laman ng kanyang bank account, nilimas. Sa pulsa video, ang malapitang pamamaril sa isang lola sa Bulacan. Lalaki na baril ng kanyang kumpare dahil na pagkamalang baboy ramo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dobleng kamalasan ang inabot ng lalaking na biktima ng mga kawatan sa MRT. Hindi lang kasi cellphone ang ninakaw nila, kundi pati ang lahat ng laman ng kanyang bank account. Nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal, Amy Atienza. Panibagong modus ang ginagawa ng mga kawatan at ang target, ang mga pasahero at ang kanilang digital wallet. Isang nakakaalarmang post sa social media ang nagbigay pangamba sa mga commuter. Ang siste, hindi lang cellphone ang nawala sa kanya, kundi naman din ng mga digital wallet. Kwento na nag-post na si Frederick Bermudez. Ginamit ang kanyang phone number para ma-access ang two-factor authentication sa kanyang accounts. Pag-uwi ko, na-realize ko all my accounts were I no longer had access to all my accounts. Gmail, social media, even bank accounts were compromised. So I asked my banks to freeze my accounts. Nung na-freeze ko na yung bank account ko, nagalaw na siya ng mga magnanakaw. And when I checked nung nag-open yung bank on a weekday, wala na siyang laman. Ang mas nakababahala pa, nangyari ang pagnanakaw habang nasa biyahe siya. Nakatago man sa bulsa ang cellphone, hindi pa rin siya naging ligtas. They didn't notice kasi super siksikan. And then another thing is, gigit-gitin ka talaga nila to distract yourself. At kahit nga nanakawan na, hindi pa rin daw tapos ang mga kawatan. They are also trying to phish me or phishing, no? They've been sending messages to my device, to my new device, saying that they found my iPhone 15 Pro Max. So ayun yung nawala. Tapos they attach a link. Paalala naman ng mga otoridad, maaari naman po nilang i-report yan sa pinakamalapit na
na patrol officers po natin na nasa kalsada. At sila po ang magdadala sa inyo kung saan po natin papaimbestigahan ito wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Amy Atienza. Bilyong-bilyong pisong halaga ng droga ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa bansa. Sa Pangasinan, 4.3 billion pesos na shabu ang nasabat sa loob lang ng 3 araw. Nakitang palutang-lutang sa dagat ang bulto-bultong shabu na nakasilid sa mga tea bag na may Chinese characters. Inaalam pa kung saan galing ang mga yan. Sa Davao City naman, 17 million pesos na shabu ang nakumpiska. Nadiskubre ito sa isang bahay na ginawang imbakan ng mga droga. May nakita ring iba't ibang produkto na gawa sa marijuana gaya ng vape. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Nagningning ang talentong Pinoy sa Broadway. Filipino-American actors kasi ang nagwaging Best Actress at Best Actor in a Musical sa prestihiyosong 2025 Tony Awards. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Filipinos represent. 2 Filipino-American ang wagi sa Tony Awards 2025. Nanalong Best Leading Actress in a Musical ang former Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger. Dahil yan sa kanyang pagganap bilang si Norma Desmond sa Broadway adaptation ng 1950s film na Sunset Boulevard. Very thankful si Nicole dahil ito ang una niyang Tony Trophy. I want to thank all of you all so much. This is going to go really fast for making this little Hawaiian, Ukrainian, Filipino girl's dream come true. So proud to represent. And the Tony Award goes to Darren Criss. Si Darren Criss naman na sumikat sa TV musical na Glee. First time ding manalo ng Tony para sa performance niya sa South Korean robot musical na Maybe Happy Ending. Si Darren ang nag-uwi ng Best Leading Actor in a Musical Award dahil sa pagganap niya bilang isang retired robot. 2 Tonys ang inuwi ng PhilAm actor dahil producer din siya ng Maybe Happy Ending na nanalo ng Best Musical. Not just 1, but 6 Tonys ang napanalunan ng Maybe Happy Ending. Nagbabalik naman sa Tony Awards si Lea Salonga as a presenter. Siya ang first Asian actress na nanalo ng Tony Award. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, lalaking pinagkamalang baboy ramo, binaril ng kaibigan, patay. At News 5 exclusive, mga inarkilang kamera tinangay ng isang kawatan saka binebenta ng buy one take one. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nalunod sa ilog ang 3 taong gulang na batang iniwan saglit ng kanyang ina sa Cebu. Habang sa Maguindanao del Norte, isa ring bata ang nalunod sa irigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Tulong-tulong ang mga residente na may ahon mula sa irigasyon sa Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte, ang 11 anyos sa si Rasmia Matanog. Kapit na kapit sa lubid ang rescuer habang karga ang bata sa gitna ng malakas na ragasa. Pero huli na, sinubukan pang i-revive si Rasmia pero idiniklara rin siyang dead on arrival sa ospital. Nagpaalam lang daw na maghihilamos ang bata pero hindi na siya nakauwi hanggang sa natagpuan na nga lang siya nakasabit sa lambat sa irigasyon.
Sa Toledo City, Cebu naman, natagpuan ding walang buhay ang 3 taong gulang na lalaking palutang-lutang sa ilog. Nang maiahon nila ang bangkay, ipinost nila yan sa social media, kaya nahanap ang ina ng bata na kinilalang si Ray Lasponia. Kwento ng nanay, magtatrabaho siya noon kaya kinailangan niyang iwan saglit ang anak. Pagbalik niya, wala na ito. 1 kilometro mula sa kanilang bahay ang lugar kung saan natagpuan si Ryle. Na mahitsurang ulo niya. Kung banda-banda ito, pag-anod niya sa mga bato, nabunal-bunal siya, kay sugod kayo ang tubig. Nagbigay naman ng tulong ang DSWD sa pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5 Visayas. Nabaril at napatay ng kanyang kaibigan ang isang lalaking napagkamalang Baboy Ramos sa Haro, Leyte. Tinamaan sa leeg ang biktimang si June. Dinala siya sa ospital pero namatay din. Base sa investigasyon, alas 11 ng umaga kahapon nang umakyat ng bundok si June kasama ang dalawa niyang kaibigan. Manguhuli sana sila ng baboy ramo. Paliwanag ng suspect na si alias Aping, inakala raw niyang baboy ramo si June kaya niya ito binaril. Sumuko naman sa mga pulis ang suspect at maharap sa kasong homicide. Susunod sa Pulse Video. Lola pinagbabaril sa Baliwag, Bulacan. Gunman 3 beses nagpabalik-balik dahil nagloko ang kanyang baril. At News 5 exclusive, bagong rentangay modus, pinupuntirya ang mga rental camera para ibenta ng buy one take one. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagbabaril na mga hindi pa nakikilalang salarin ang isang lolang negosyante sa Baliwag, Bulacan. 3 beses pang nagpabalik-balik ang gunman dahil palyado ang kanyang baril. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV sa compound sa Baliwag, Bulacan, makikitang pumasok sa isang kwarto ang may-ari ng tindahan ng mantika na si 63 anyos na si Yoli Caballero. Saktong dumating sa compound ng isang lalaking nakasombrero at takip sa mukha. Ginausap ito ng tindero ni Caballero. Tila nagmamanman ang dumating na lalaki sa harap ng tindahan hanggang sa biglang bumunot ng baril at pinaputukan si Caballero. Hindi naman tinamaan si Caballero kaya binalikan siya ng gunman pero muling pumalya. Nakapagtago pa ang biktima sa kwarto pero malapit na siyang binaril ng salarin. Sa pagkakataong yan ay natamaan na si Caballero. Matapos ito, tumakas na ang gunman at sumakay sa motorsiklo. Namatay si Caballero sa tama ng bala sa gilid ng katawan. Kwento ng anak ni Caballero, may natatanggap na silang banta sa buhay ng biktima. Posibleng may koneksyon daw ang pagpatay sa isang naipanalong kaso ng kanyang ina. Meron lang po kasi kaming mga ilang kaso na matatapos na nga po yung iba. Noong mga nakaraang buwan po, meron po kaming banta. Lumapit po ako sa barangay, lumapit po ako sa pulis. Siguro po nawala na lang din sa loob niya na medyo delikado. May person of interest na ang Baliwag Police pero tumanggi muna sila magbigay ng detalye habang gumugulo ang investigasyon. Unfortunately, until now, baseless po tayo. Meron po silang haka-haka. Uncertain pa rin po tayo doon sa talagang motibo. Nananawagan ang pamilya ni Caballero sa mga karatig bayan ng Baliwag at sa may mga CCTV na tulungan silang makilala ang tumakas na gunman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mahigit 50 ang nabiktima ng bagong rentangay modus. Ang suspect magre-renta ng kamera saka ito tatangayin at ibebenta ng buy one take one. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Exclusive. Bit-bit ang mga dokumento at ebidensya, humingi ng tulong sa News 5 ang grupo ng mga kabataang ito. Mga nagpaparenta raw sila ng kamera na click ngayong pang selfie at picture ng mga millennial at Gen Z. Ang problema, ang mga pinarenta nilang kamera tuluyang tinangay. Isa sa mga nabiktima ng bagong rentangay modus na ito, ang 4th-year nursing student na si Jaslyn. Yung una, medyo sketchy kasi wala po siyang profile picture. But then when I asked her to send the requirements such as to valid IDs, billing statement, and along with her relatives info, she was able to send it naman po. Kaya yung instinct ko na baka scammer to ganun,
nawala po. Nagsimula lang daw magduda sina Jocelyn nang humingi ng extension ng kliyente niya. Pero nang makuha uli ang pinarkilang unit, And it turned out na yung kamerang binalik niya sa amin is from another camera rental shop. So, when I confronted her, she told us na yung camera namin nasa Baguio na. bukod kay Jocelyn, nadali rin ng parehong modo si Abdul Wahid. Tinangay rin ang pinarentahan niyang kamera na nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Ang masaklap, hindi lang pala silang dalawa ang nabiktima ng iisang kawatan. Sa loob lang ng halos 2 buwan, aabot na sa hanggang 50 ang nabiktima ng iisang sospek. Ang market value ng mga natangay na kamera nasa mahigit 2 milyong piso na. Nakausap ng News 5 ang itinuturong nasa likod ng rentangay modus. Umamin siya sa amin at ikinuwento pa nga ang modus niya. Nag-rent po ako sa isa, tapos binibenta ko nga po. Then mag-rent po ako sa isa, yun po yung ire-return ko, na pag-switch lang po. Madali raw niyang nabibenta ang mga nirentahang kamera dahil halos buy one take one na raw niya ito kung i-alok online. Kumbaga halos pamigay na po, like half the price ng SRP para po mga benta po agad. Nagsampa na ng reklamong estafa at theft ang mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinagdedebatehan ngayon ng mga senador kung dapat na bang magsimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, nasa Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, kumusta naman ang deliberasyon ng mga senador? Julius, sa sesyon sa Senado ngayon, formal na ngang naghain ng mosyon si Senate Minority Leader Coco Pimentel na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sinigundahan yan ni Senator Risa Hontiveros na bahagi rin ng minority bloc. Ayon kay Pimentel, pwedeng suspendihin muna ang legislative business ng Senado para mag-convene sila bilang impeachment court. Importante raw kasi na magsimula ng impeachment trial proceedings sang-ayon sa saligang batas. Seryoso rin daw ang mga aligasyon laban sa bise. Ang pinag-uusapan pa lang naman daw ay ang tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon at hindi pa ang hatol kung guilty o hindi ang pinai-impeach. Nagbabala rin si Pimentel na ang pagkaantala pa ng impeachment trial ay makaaapekto sa tiwala ng publiko sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pimentel. Sabi ng konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. There is no if, no unless, no when convenient. Ayon naman kay Senator Hontiveros, sino man ang tutol sa pagsisimula ng impeachment proceeding ay tutol din sa saligang batas. Wala rin daw sa rules na ang pagsisimula ng paglilitis ay pag-convene ng impeachment court ay pagbobotohan at aaprubahan pa ng mayorya. Bago pa man ng sesyon, sinabi na ni Senate President Chis Escudero na nakagawian na ng Senado sa mga impeachment case noon na pagbotohan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pakinggan natin si Senator Hontiveros. Hindi po mahirap intindihin ang utos sa sino mang tapat ang intensyong sundin ito. Ang paglilitis ay dapat agarang simulan nang walang pag-iwas o iba pang pagpapaliban. Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi raw agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith sa impeachment clause sa Constitution. Ang forthwith daw ay nangangahulugang susunod na. Pero pumalag dyan si Pimentel na nandigang agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Julius, kapapasok lamang na balita, formal na naman naghain ng resolusyon si Senator Robin Padilla para ipabusura ang impeachment case laban kay VP Sara. Iginiit niya sa kanyang resolusyon na mag-a-adjourn na ang sesyon ngayong linggo kaya wala nang sapat na oras para talakayin pa ito. Ito nga, Julius, itong resolusyon na inihain ni Padilla ay separate pa ito sa draft resolution na sinimulan nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At hanggang sa mga oras na ito, pinagdedebatehan pa rin ng mga senador kung dapat na nga ba silang mag-convene ngayong araw bilang impeachment court. At kung mapagbigyan nga itong motion ng minority bloc, hihilingin nila na manumpa na si SP Escudero bilang presiding officer at manunumpa rin ang mga senador bilang senator judges. Kailangan ding ma-adopt ang impeachment trial calendar, pagbasa ng articles of impeachment at issuance of summons. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte.
Monday weather update na tayo mga kapatid. Patuloy nating binabantayan ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mataas po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Nasa high chance na po ang probability nito na maging isang bagyo in the next 24 hours. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 415 kilometers eastern section or western section ng Baclotan, La Union. Yan po ay malapit sa ating boundary line. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yan po ay tatawaging bagyong Auring. Pero may possibility din po yan maging bagyo sa labas ng ating PAR. Ganun pa man, maging bagyo man yan sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy po yung hihila o magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Sa kasalukuyan, maula po ang panahon natin at posible yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na ang western section nito. Kasama po dyan ang Panay Islands at Negros Islands. Maulap din ang panahon natin at posible rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang areas ng Bicol Region, Calabarzon, kasama po dyan ang area ng Cavite at Batangas, ganun din po ang Mimaropa. Mas marami po tayong natatanggap na pagulan dito sa Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang Palawan. Maulap din ang panahon natin at posible ang mga thunderstorms dito sa Central Luzon. Mas marami tayong mga pagulang nararanasan sa Zambales at Bataan, pero may mga pagkakataon din, nagkakaroon tayo ng mga severe thunderstorms sa mga areas ng Tarlac, Pampanga, kasama na po dyan ng Nueva Ecija, maging dito sa Bulacan, na kung saan nagpabaha po nitong mga nakaraang araw pa. Magpapatuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon in the next 2 to 3 days at mas madadagdagan pa yung ating mga pag-ulan sa darating na Wednesday. Dito sa Metro Manila, asahan pa rin po natin na magpapatuloy ang ganitong klaseng panahon in the next 2 to 3 days. Kaya sa mga papasok ng trabaho, lalabas ng bahay, ugaliin na po ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa inyo. Sa ibang balita, mala martial law ang marahas na pag-aresto sa mga illegal immigrants sa Los Angeles, California. Meron pang ang journalist na binaril at meron ding Pilipinong inaresto. Narito ang Frontline Report. Binarikadahan ng National Guard ang labas ng Los Angeles Detention Center sa California, Amerika. Ang sino mang lumapit, kung hindi rubber bullet, pepper spray ang sasalubong. Isa sa mga rallyista ang tinulak ng pulis hanggang masubsob sa kalsada. Ilang beses din namaril ng rubber bullet ang mga pulis. Pati ang isang Australian journalist na nagla-live report, abay pinuntirya. Meron ding nakipagbalyahan at inarestong ilang rallyista. Pero hindi nagpatinag ang mga rallyista. Sinunog nila mga police mobile. Ganyan kagulo sa Los Angeles ngayon kasunod ng malawakang pagdampot sa mga illegal immigrant alinsunod sa utos ni US President Donald Trump. Nagsimula yan noong Biyernes sa raid ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Southern California. Kabilang sa naaresto ang Pilipinong si Rolando Veneracion Enriquez. Ayon sa Homeland Security, illegal alien at sexual offender si Enriquez. Sumiklab naman ang mga pag-aaklas dahil sa kawalan ng due process porket immigrant. Trump hates us. He hates sanctuary cities. And this is how he's going to get to have martial law. Ngayong hindi makontrol ang mga rally, pati National Guards ipinadala ni Trump sa LA. Dineploy rin ang Los Angeles Police na nakasakay pa sa kabayo. Si dating US Vice President Kamala Harris na taga Los Angeles kinundina ang marahas na pag-aresto. Git niya, naghahasik ng takot ang Trump administration pero para kay Trump, ang sino mang humaras sa mga pulis. I have a little statement, they say, they spit, we hit. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Mas umiinit ang eksena sa FPJs ang Batang Quiapo. Si Tanggol, pinupush na tumakbong mayor matapos mag-alas superhero sa sunog. Yan at iba pang dapat abangan sa prime time sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Ito ang umaatikabong trending na eksena sa Batang Quiapo. Ang mala superhero na pagligtas ni Tanggol. Nang dahil dyan, si Tanggol na tumatakbong vice mayor, magiging mayor na? Mayor Tanggol! E paano ang running mate niyang si Olivia?
Pero teka, si Tanggol, makukulong? Ito pang isang kaabang-abang. Si Totoy Bato, nanganganib ang buhay? Pinusundan tayo. Wala na nga siya sa Pook Paraiso. Abay, sinusundan pa rin siya ng gulo. Katapusan na nga ba ng ating bida? Sa mutya ng Section E naman, si JJ, tagapagtanggol ng kanyang kaibigang napagbintangang nagnakaw. Umamin sa hindi naman niya ginawa. Yan! 25K! Hindi si Sian ang nagnakaw niyan. Ang dami tuloy galit kay JJ ngayon. Pero to the rescue, si Yuri Hanamichi. Bayaran ko lahat ng kita ng cafe na ito ng buong araw. Tapalisin mo lahat ng tao dito, lalong-lalo na yung mga judgmental. Back to back na mapapanood ang mutya ng Section E at Totoy Bato pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Primetime Primera. Tutok na sa TV5. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.